Rest in peace. Yan ang kalimitang nakikita natin sa mga libingan. Pag sa Tagalog ay sumalangit nawa. Ang Ebanghelyo natin ay may tumutukoy sa kapayapaan. Ito ang ibinibigay ko sa inyo. Higit sa kapayapaan ibinibigay ng daigdig na ito. Sa kamatayan, nakikita natin yung kaganapan ng kapayapaan. Pero huwag natin kalimutan na ang kapayapaan ito ay sinimulang ipinagkaloob sa atin mula nang tayo ay mga bininyagan. Kaya bahagi yun na idinudulog natin na nawa na pakinabangan ni Marcelo ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos yung kapayapaan. Kaya naman, sabi nga namin, ay may mga pagkakataon na hinayaan natin na ang kapayapaan na ito ay manakang. Bakit? Kasi nagpapadala tayo sa mga bagay na nakikita natin sa daigdig na ito. Kaya ano sabi ni Jesus? Huwag kayong mag-amol, huwag kayong mag-alinlangan, huwag kayong mapag-amag. Bahagi yun na kung saan ay pinalala sa atin ang may kapatid. Sa tinatawag mo natin mga umaagaw sa kapatid, hindi naman po yung gera. Magpasalamat tayo at hindi tayo dumaranas ng gera. Pero yung kapayapaan ay hindi lamang dahil sa walang gera. Ito ay isang damdamin na makita natin sa gitna ng buhay na hinaharap natin sa daigdig na ito. So, wikang English, mayroon tinatawag na depression. Ito yung mga umaagaw sa ating kapayapaan sa mga bagay na naging bahagi ng ating karanasan na hindi pa tayo napapalaya. Tayo ay mga nabilanggong ng nakalipas na panahon. At sa nangarito ay pinahayag na sa Ebanghelyo. Kaya ano sabi niya sa kanyang mga alagad na huwag kayong mag-amol. Haalis ako, pero hindi ko kayo iiwanan. So, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Agamatin natin na iniatin natin sa kanyang buhay, ay mawawala na sa ating piling. Huwag natin kalimutan natin siya pa rin ay kaisa natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Pakikiisa natin sa mga kapatid natin sa kabilang buhay. Pero yun, sabi nga natin kapag mga panahon, kaya nga sa atin, meron tayo tinatawag na babangsa. Nakita natin at least one year. Kapag sinabi mo magbabangsa ka na, ay okay lang yan na magbusa kasi nawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero kaya tayo nagdiriwang ng babangsa ay ibig sabihin, ay nawa ay tayo rin ay makarecover sa pagkawala ng ating mahal sa buhay. Pero ganun din, ang mga tao hindi nakaka-recover ay dumaranas ng tinatawag nating depression. Financially, socially, psychologically, spiritually, physically. So bahagi rin mo yun na kung saan
ay kinakailangan din natin ng paghinaan. Ano ba? Yung pangalawa, yung tinatawag natin anxiety. Yung may tinatawag ngayong anxiety attacks. Mga natatakot sa mangyayari sa darating na bukas. Papasa kaya ako sa exam. Ano kaya ang mangyayari kapag wala na yung aking mahal sa buhay? Yung nawala na ng asawa. Ano kaya ang mangyayari kapag nawala na yung aking tatay? Yung aking kapatid? So, yun ay nanakaw din ng ating kapayapaan na marami tayong pag-aalinlangan sapagkat hinahayaan natin yung ating sarili na nag-aalinlangan sa mga bagay na darating. At yung pangatlo ay yung tinatawag natin stress. So, tayo ay nababagabag, nalulungkot, umiiyak, gawa ng pagkawala ng ating kapatid na iniagin natin sa uling tuman. Ito pong tatlong ito ay nagpapahayag lamang na tinatawag natin pagkasira ng kapayapaan. Gawa ng mga nakalipas, mga hinaharap at nakasalukuyang pag-aalinlangan natin sa daigdig na ginagalawan natin. Ano yung hamon na ipinapahayag ni Jesus? Alam niyo, maganda ko yung unang pagbasa. Sa unang pagbasa ko kasi ay tumutukoy, ito po ay sulat ng mga apostol sa mga taga-Syria, taga-Antioquia at taga-Cilicia. So alam naman natin yung Syria, yun ay northwest ng Israel. Antioquia at saka Cilicia, ano ito? Ito yung mga bayan ng Turkey. Ito ay bahagi ng Europa. So, ito ay bahagi. Bakit sumulat ang mga apostol? Kasi may nanggugulo sa kanila. May nagnanakaw ng kanilang kapayapaan. Sino nanggulo? Hindi yung pinakalanan. Pero alin, galing sa Juda. Na anong sabi sa kanila? Hindi kayo maliligtas hanggang hindi kayo nagpapatuloy. No? So, naalala ko rin yung mga nagsasabi na hindi kayo maliligtas kapag hindi nyo ito binoto. No? Pero anong sabi ng mga apostoles? No? Sinagot nila yung katanungan na yun, kaya ang tawag na natin lumili ay pinag-usapan yun sa Council of Jerusalem. No? At sa Council of Jerusalem, nag-usap-usap yung mga apostol at anong sabi nila, yun yung pinakayag sa unang pagbasa. Yung sagot na dinala ni Pablo at ni Barnabas kasama sina Silas at Judas na siyang magpapaliwanag ng mga bagay na ito. Anong sabi doon sa sulat? Hindi ko na kayo dagdagan ng dagdag na pasanin. No? Kasi yung pong pagtutuli, alam natin yung 12 alagad at kalimitan ng mga alagad ng Israel, mga Hudyo. So yung initiation rite ng pagiging Hudyo ay alin, yung kanilang binyag ay alin, pagtutuli. Ay itong mga taga-Syria, Antioquia, Cilicia. Ito'y kung tawagin natin hindi mga Hudyo. Kung tawagin natin iba yung pananampalataya. Or simply, sabihin natin pagmula sa pananampalataya ng pag-aaral. Nanayos na sumunod kay Jesus. Kaya nung sabi nyo, hindi na kayo kinakailangan tulian, ano lang kinakailangan, kayo ay mabinyagan. Iwasan ang mga magdudulot ng kapahamakan katulad ng pakikipin. So, ibig sabihin,
Ito ay isang paliliwanag na makita natin na na nagbigay ng kapanatagan ng kalooban sa mga unang Kristiyano na nabanggit na lugar na yun. Kaya kung gusto po yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at mayroon na tayong sistema na inilagay para tulungan tayo na huwag tayo magabagabag. Siguro, katulad na lang halimbawa noong nakalipas na pagpili ng bagong kapalit ni Pope Francis, no? Ay mayroon na tayong pamamaraan, tinatawag na conflict. At yun ay hindi lamang yung bumoto kay Pope Leo, hindi lamang lumamang siya ng isang boto. Hindi na kailangan malis niya yung 75%. Ibig sabihin 2/3. Kaya yung bumoto kay Pope Leo ay 2/3 o mahigit pa ng 130. So para magkaroon ng kapanatagan, ang tawag na natin doon ay greater majority. Pero ilan na po yan sa mga bagay na kung saan makita ko natin. At sana ngayong ating inahatin sa uling hantungan ng ating mahal sa buhay, ay magkaroon tayo ng tunay na kapanatagan. Sa papanang pamamaraan, kung may mga bagay na nagdudulot sa atin ng pag-aalinlangan, takot at pangamba, humingi tayo ng tulong. Andiyan yung ating mga kapag-anak, yung mga matatanda. Kaya lang, huwag ka lang kayo pipili ng marites. Kasi kapag ang pinili ng marites, lalo kayong mai-stress. Kasi malalaman ng buong yung kamag-anak o ng buong yung kababayan ng inyong problema. So, pumili kayo na mapagkakatiwalaan na pwedeng maging gabay ninyo sa inyong buhay. Pangalawa, kinakailangan natin ng panalangin. Kaya napakahalaga yung pagdarasal. Lalo-lalo na yung tinatawag nating mga formal prayer. Bagaman ko tayo, pwede tayo magdasal ng sarili natin. Pero kapag nalulungkot ka, umiiyak ka, natatakot ka, mahirap mag-compose ng sariling panalangin. Kaya maganda ko yung ating formal prayer, katulad ng sumasampalataya, Ama namin. Makakatutulong yun. Makita mo namin, pinapakayapa ko yung ating sarili. Lalong-lalo na sa tulong ng Espiritu Santo na naging gabay ng ating simbahan na naghahanap ng tunay na kasagutan sa mga katanungan natin maging sa personal nating kalagayan. At pangatlo, ito yung palagi ko pinaalala. Mag-umpisa tayo. Kaya nga yung patuloy ko yung hamon na sana po na yung mga mahal natin sa buhay na hindi na nakasisiba. Ay sana po ay magpapahid ng Santo Rodo. Kasi kaakibat rin yung sakramento ng pagpapatawad. Bahagi ho. Kaya kung tayo kuminsan napupuno ng pagpapatawad. Kasi ay hindi natin pinapakinabangan ang biyaya ng sakramento ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga bahagi, siguro nakita itong cross na ito. Ito po ay Jubilee Cross. Kaganapan, kasi ngayon ay Jubilee Year 2025. Na na nais ng Diyos na bigyan tayo. Ngayon na ulit ito, ang tema natin ay ang Jubilee 2025 ay Pilgrims of Hope. Palaging may pag-asa.
palagi na ipag-asa, lalong-lalo na higit sila na yung pag-asa ng alin, ng pagliligtas ng Diyos. Hindi lamang sa anumang uri ng kaligtasan, pero higit sa lahat, kaligtasan sa kasalanan at sa epekto ng kasalanan. At ito yung tinutulog natin. Naway na pakinabangan ng ating kapatid na si Marcelino. Ang biyaya na ito upang sa ganon, masabi talaga natin na makamit niya ang tunay na kapayapang dulot ng ating Panginoon Diyos.